Si Attorney John Paulo Salvahan, Deputy Commissioner, National Telecommunications Commission, nasa ating linya. Attorney Salvahan, hello sir. Good morning po. Good morning po, Sir Joel and Mang Meng at sa inyo po mga televiewers. Sir. Maraming salamat po sa oras, palpak Attorney. daw po, palpak ang SIM Registration Act dito po sa mga recent raid na ginagawa po ng PAOK at marami pa rin daw po mga unregistered SIM na nakukuha po sa mga illegal POG operations. Tama po Sir Joel, no, may mga nakukumpiska nga daw pong mga SIM sa pag nagre-raid po sa mga POGO hubs o yung po mga gaming hubs po. Yung pong mga SIMs po, may mga nabanggit nyo nga po na unregistered po yung mga SIMs po na yon. So most likely po, hindi po ginagamit ng mga scammers kung ano po yung mga SIMs. Baka po nabili po nila yan nung before pa na tinatago lang po nila, nasa inventaryo po nila at kung kailangan po nilang gamitin, tsaka po gagamitin. Pero yung sa SIM registration naman po, nag-install po tayo ng mga changes para pahigpitin po yung system ng pagre-rehistro at saka po yung pag-validate ng mga data at information na sinabmit ng mga subscribers. Ano po yung mga changes na yan? pagbabago? Opo. Nagpalabas po ang NTC ng memorandum order sometime around October po last year at naging effective po yan noong December din po of last year. Yun po, pinadagdagan na po natin yung mga features like po yung mga optical character recognition, facial recognition and matching. At nilagyan din po natin ng provision doon na yung mga telcos po ay pwede sila makipag-enter into agreement with government agencies para po pwede nilang ma-verify o ma-validate yung mga IDs po na sinasubmit po sa kanila. Nababantayan po ba ng NTC Attorney Salvahan kung ginagawa ng mga telcos itong provision na ito? Yung kailangan na silang makapag-coordinate o makipag-tulungan sa agency ng gobyerno para to validate yung personality na nagpaparehistro na SIM card? Opo, nagpo-coordinate po sa amin. In fact, meron na pong ongoing meetings ang DICT at saka po mga telcos para po ma-validate po. No? Tinitingnan po nila how to bash yung pong mga nasa database po ng telcos. Doon naman po sa national ID system po natin for verification. So national ID yung magiging pamantayan dito ng verification, Attorney Salvahan. Not any other ID, kahit pa valid ID from the government, kundi national ID lang. Isa lang po yon yung Okay. national ID. Isa po sa mga pwede pong gamitin para po ma-validate o ma-verify yung identity. Ano pa yung iba, Attorney John? Yun po tulad po kung meron pong mga sa passport, pwede po makipag-ugnayan din po or magkaroon din po ng agreement ang mga telcos with the DFA. Kung sa LTO naman po, yung mga driver's license, pwede rin po sila mag-enter into agreement for verification. Madali ba yung prosesong yon na makikipag-ugnayan pa to validate yung katauhan po ng magpaparegister? Ang isa pong pinag-uusapan ito pong sa DICT, gagawin pong parang automated po, no, yung parang ano lang naman po ito, query mechanism. Titingnan lamang po kung existing po ba doon sa National ID System database yung identity nitong taong ito. At kapag ka po verified doon, existing po siya, ay i-check na po yan. Kumbaga, sasagot po yung system ng yes. So automated po, mabilis lamang po yung magiging system of checking and verification po niyan. Okay. Ito lang po ang gusto namin malaman. Isa po sa mga gusto namin malaman, Attorney John, yung issue tungkol po dun sa nabawasan daw po ang mga scamming texts. Doon ba sa inyo pong monitoring, totoo ho ba ito? Yes po, Sir Joel. Nakita po namin, nagkaroon po ng sharp decrease doon po sa mga nagre-report po ng scamming. Whereas before po kasi nag-average po ng mga 440, 450 complaints per day. Ngayon po nakakatanggap na lang po kami ng mga nasa 40 to 50 complaints per day po. Kaya lang, mayroon pa rin, Attorney Salvahan. Still, hindi siya tumutupad doon sa ipinangako ng batas na totally may hinto ang text scam kapag ipinatupad ang batas. Opo, yung iba po kasi nababanggit po natin, lumilipat na ho sila nung platform po. Minsan, ang ginagamit na ho nila ay yung mga over the top like Viber, WhatsApp. Pero meron din naman po kasi yung tinatawag po natin na mga yung RCS chat o yung para pong iMessage. Yun po kasi sinesend po yung mga messages na yon
over the internet. At pag na-receive po natin, mukha siyang regular SMS. Kaya ho, ang akala natin po ay regular Regular text. SMS pa. Yes, opo. Okay, sabi ho ni Senator JV Ers ito dapat may parusa na yung mga telcos dahil sa mga problemang ito sa SIM registration. Meron bang nakikita na kayong pananagutan o dapat bang papanagutin na yung mga telcos po natin doon sa mga unregistered SIM na nakukuha po sa mga illegal POGOs? Yung pong ginawa pong initiative naman po ng NTC po dyan, I think about 2 or 3 months ago po, nakipag-meeting po kami with the telcos together with their distributors, yung mga resellers and retailers po nila, at least yung mga yung nasa level po na may kontrata po sa kanila, to remind them po itong mga obligations po na bawal po yung magbebenta ng mga registered SIMs without transferring the registration kung sino man po yung end user. At kung hindi po yun mapapatupad, na bagit naman po namin doon sa memorandum order namin na pinilabas po namin no October last year, na may karampatang penalty po yun under the new Public Service Act po. Ano pong penalty, Attorney Salvahan? Doon sa new Public Service Act po kasi nakalagay po doon na any grantee of a certificate, yung implementing rules and regulations po ng NTC pursuant to the Public Service Act, ang nakalagay po kasi doon, any grantee of a certificate ng NTC, like po ito mga Certificate of Public Necessity and Convenience po ng mga telcos, pag nag-violate po sila ng any order ng NTC, ay pwede po silang managot ng penalty na graduated po yan, depende sa size ng pwedeng 5,000 per day of violation, 10,000 per day of violation, up to 100,000 per day of violation. For the first offense, and then lalaki-laki po yan kapag po mas madami po yung offense na nakomit po So nila. pwedeng patawan at pagmultahin pala ang mga telcos, Joel. Pwede. Kung matagal na po na nirereklamo yung mga scams na pumapasok, yung dati pa sa regular text, bakit hindi po nagpapataw ang NTC ng parusa? May mga ongoing cases naman po ang NTC against some of the telcos po, no. At bukod po kasi doon, yung pong sa yung regular sending po kasi o yung pagpapadala po kasi nung text spam or text scam, hindi po talaga yung telco ang kumbaga perpetrator po nun. Yung pong nagpapadala mismo nung Yes. malicious text. Opo. Yun po naman, yung pong mga ganong incidents, meron din pong ongoing cases sa mga courts po na kung saan nakikipagtulungan po ang NTC sa mga law enforcement agencies po natin like PNP, sa NBI po, at may mga kaso po dyan na nagiging testigo po ang NTC doon po sa mga kasong pinafile po laban sa mga tao po na yun. Alright, So medyo sige. maano pala loose pa rin yung Gusto ko ang tanongin kay aspeto na Attorney yun, Attorney, ano? Wenge, isang taon pa lang itong batas na ito. Tingin nyo ba kailangan na ito amyandahan? ang bilis. Sa implementation naman po, we try as much po no, na kung ano yung existing mga provision ho ng batas, talaga pong ini-implement natin yan to the fullest extent. Ngayon, kung sa implementation po, may mga nakikita po na mga parang pagkukulang ho, may mga suggestion, may mga panukala naman po din ng NTC kung paano ho possibly maamyendahan po, kung makonsider po yung amendment sa batas ho. Ayun. Isa-isa na lang ay kung halimbawa, yung sinasabi niyo na pag via internet, halimbawa yung Viber and so on, wala kayong control doon, Attorney Salvahan. Walang control ang NTC. Wala pa po kasi sa batas po yon, at ang hindi po talaga dumadaan sa network ng telcos yun yung SMS at voice. Yung internet po kasi hindi talaga po nila sa ngayon, yung technology po sa ngayon hindi po nila napi-filter po yun. Alright. Nako. Sige. Attorney, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Joel. Good morning. Attorney John Paulo Salvahan, mga kapuso.